Alright, magandang hapon mga kaibigan. This is Charlotte. Dito po tayo ngayon sa may Arroceros, sa may Peso naman tayo ngayon. Siyempre, ayun o. Andito po ang ating mahal na Yorme at ating Vice Mayor Chi Atienza. Dumating na po dahil may event po tayo. Mangyayari dito ngayong hapon. So again, tayo. Chip, magandang hapon. Sige, second floor lang naman. Magkano sa mabay umakit? Okay, fine. Yorme, magandang hapon. Magandang hapon, Yorme. Vice, ay blue. Hi Jeng, magandang hapon Jeng. Idol, magandang hapon. Blue. Blue. Buset. Huwag ano. Hi po. Bata mo ako pre ah. Dito pala. Kasama rin po natin ang ating mahal na Vice Mayor, Mayor Chi Atienza. Ang daming kinikilig oh. Magandang araw sa inyo. Pasensya na kayo, hindi ko ninais na paghintayin ko kayo ng 30 minutes. I'm supposed to be here by 2 o'clock. But the thing is, napahaba yung kwento. Ayan. Paano ko magsasabi? Okay. Dumating kasi ang ambassador ng Ireland. As you all know, natutuwa naman tayo na every time nag-i-declare tayo ng Manila, kaliwat kanan ang pagdako ng mga embahada or ambassador sa ating lungsod, which give us some sense of pride being Manileño. Haba-haba yung kwentuhan namin kasi hindi siya makapaniwala na maganda yung Vice Mayor natin. But I requested really Hero to see you. Ako nakisuyo din, gusto ko makita yung mga lolo ako. At lalo na siyempre yung PWD natin. Kasi alam niyo naman, pet project ito, noong una ko pang termino. Ever since, kasi ang pamantayaw ko, bakit yung mga Hapon, kaya pa ng mga lolo't lola nila? Bakit yung mga taga Hong Kong, kaya pa ng mga lolo't lola nila? Matitibay din naman yung mga lolo't lola kung Manileño. Diba? May asim pa. That's why it became a policy of the city government of Manila during under our watch. Nang binigyan niyo ako ng unang pagkakataon, ng 2018-2022. Ngayon, salamat sa inyo at binalik niyo po, ay binabalik ko unti-unti yung mga nasimulan na natin at pinalalawak natin. So I'm happy today, 46. Thanks to Jollibee, Shakey's, Papay, Jollibee Group, lahat sila. Tapos may bago pa, pati Starbucks, nag-hire na rin na senior. Oh, kaya lang hindi pwede sa Mocha
mocha frappuccino, ha? Baka umalo yung mga diabetes. I'm really happy, excited, and proud of our PWD and senior citizen, with all honesty. Ako na, excited ako para sa inyo. And this is the effort of the city. Mapapansin nyo naman, sa Maynila, spoiled ang matanda. Bukod sa pagiging spoiled, additional value and recognition and still that you can be part of the economic ng siyudad. You're still being valued and importance is being given to each and every senior citizen. Kaya I'm proud of you, kalingan ninyo. Kaya ko ba ng mga grupo niya? Kaya ba? Kasi marami nang nauna sa inyo by the thousands. And this will be additional roster, and especially to our PWDs. I love you. Kasi sa senior ko lang sinasabi yun eh. Sa lalagad, I love you. Ano yung proud ako sa kanila? Proud. Kanila. Thank you daw po. Si Jess, nakasama ko rito nung unang termino natin. Katulad ng lagi kong binabanggit, habang tayo nandito sa Manila, walang bakla, walang tomboy, walang babae, walang lalaki, walang mahirap, walang middle-class, walang mayaman, lahat pantay-pantay sa mata ng pamahalaan. So, when Jess, ay nakiusap talaga ako sa kanya, although may edad na siya. Pero kung dalaga pa kayo, binata pa ko. Nakiusap ako para kahit paano, yung naalala niyo, di ba meron akong regular streaming or broadcasting, tawag natin Your Miss Hour, or Talk to the People. Yan yung regular na ginagawa ko para i-update ang tao sa mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating puso. And we wanted to reach further our PWDs. That's why, yan po, messages lagi natin sa akin. So anyway, kami ni Vice Mayor, magbibisita sa tindahan ninyo. Usually, sa pag-visit naman talaga ako. Katulad doon sa Papay, di ba? Tumira tayo doon sa Papay. Doon sa may Robinson. Oo, nakadami ako doon. Tapos senior citizen yung decision. So, good luck. Huwag yung pipilitin ng sarili ninyo. Baka mamaya, nahirapan kayo. You just tell us, Hero and the Peso family, thank you very much sa inyo. Palakpakan natin. Hindi na nakuha na ng pension. Kasama. Wala na. Hindi na ito katasan. Hindi na ito baka. Talaga naghahanap siya ng trabaho para sa atin. Bilang Panguling, manatag kayo. Walang kumahirap na pakahirap. I think marami sa inyo kayo ng bagay nasa palengke. Nasa grocery. Naramdaman nyo na. Naramdaman nyo na. Yung bigat, yung kilya, yung epekto. Pero parang na magagawa. Hindi man tayo may kagagawa niyan. Ibang bahagi ng mundo. Yan hindi natin magagawa ng paraan. Tama? Pero bilang pamahalaan, like the city of Manila, pumanatag kayo, nagkagayak na ako sa mga bagay na may paramdaman lamang natin. Ang target namin siguro about 300,000 individuals na maibsan yung lagapak ng tao sa semento, malagyan ko man lamang ng albumbra para hindi masyadong sakit. Yan, pipiliin kong gawin sa mga darating araw. Iawa ang Diyos. Bata-bata, gipit na tayo, pero mauna na kayo. Mauna muna ang taong bayan. Makaramdam na meron silang pamahalaan
o may gobyerno sa lungsod ng Mindoro. At manatag kayo, kung kailangan ko magharbat, mamalimos sa national government, then so be it. You know, a father or a mother, parent for that matter, will do everything. Makiraos lang niya ang kanyang mga anak. Tama ba? Tama po. And that's the way I look at it, our situation. Kaya, I'll do my best. Makaramdam tayo ng mga gawain sa darating na. And natutuwa nga ako, habang nagkukwentuhan tayo ngayon, may mga 3,000 katulad ng kahapon ng mga senior citizen tatanggap na 10,000. O yung mga taga 80, 85, o 90, 95. Yung batas na ipinasa sa panahon ni President Bongbong Marcos, February 26, 2024, if I'm not mistaken, ay ipinatutupad na ngayon dito sa Maynila. Oo, natutuwa ako nga po, paldun-paldo yung mga nagdodolo ko sa Tondo, District 1. Today is District 2. Tomorrow, District 3, 4, 5, and 6 through the leadership of our Director Ben Rivera, katulad ni Hero, is also Director. Tapos, bali ba, yung bagay na pinagpapasalamat ko naman kay Presidente, ay dala ng ipinatupad dito. Siyempre, humigit kumulang ilang libo rin yun. Halos 11,000 senior citizen na makararamdam ng batas na yun. Kaya kayo, sa Maynila, pahabaan ng buhay. Kasi dito, sa Maynila, maraming porbensyo mga lolo't-lola ko. Dadalihin ko pa ulit yung insure. Papahanda na ako para ito sa taon nito. Natatanggap niyo ba yung mga cake? Yes! Balik na. Tapos, meron pa akong, baka meron akong gawing advance. Babalitaan ko naman kayo. Mamumulita naman ako. After that, niyaari ako ulit sa tao. Hindi lang sa inyo, pati sa ako ninyo. Nag-aaral sa ating mga institution. I will do my best. Hanggang kaya ko. Sabi nga ni, sa pelikula ni Sharon Cuneta, pasan ko, unready. Pero may bagay na aking pinipapasalamat sapagkat tayo na ako'y parang ako yun lang. Walang yun lang. Ipinagkatiwala nyo sa akin ang pamilya niyo. Kung manatag kayo, magpantay man ang paa ninyo. Hindi natin alam kung kailan eh. Diba? Rest assured, you can be assured that your city government is there for them. That the city government will work hard to have a better future. Magbubuti ang syudad ng pamahalaang lungsod ng Maynila para sa kapakanan ng abo at salinlahi. Good luck! Galingan nyo! Pwede ba akong magpapicture? 20 pesos sa akin. Mag-ingat kayo. I love you! Medyo.